General Alberto Sir, ambassador natin sa Israel. Idol namin sa Ranger. As in super idol namin sa Ranger si Sir, and I'm so honored na pagbigyan niya ako to interview him kasi ang taas ng respeto namin kay General Alberto. So Sir, General Maki Sir, it's an honor Sir na ma-interview ko kayo. Thank you, Dennis. Actually, yung honor din ako na mapasama sa mga tao na na-interview mo. So, nakita ko yung mga naging panauhin mo sa iyong programa. Puro mga magagaling, matitigas na mga tao. Ito yung mga hinahangaan natin sa serbisyo. May mga Medal of Valor ka na interview, recommended for valor, ibang mga senior ko na magaling. Tsaka marami rin mga sundalo na nakita ko na magagaling. So sabi ko, honored ako mapasama sa mga grupo ng tao na to na lalabas sa iyong programa. So maraming salamat, Dennis, sa pag-invite at pag-paunlak mo rin sa pagpunta rito na ma-interview ko. Sir, institusyon ka kasi namin, Sir, sa 1st Scout Ranger Regiment. And of course, Sir, ang taas ng pagtingin namin sa inyo dahil yung Sir, ilan lang yung katulad nyo yung may stature na tuloy-tuloy pa rin na sumusuporta sa kapwa sundalo kahit retired na. Pero Sir, pwede ba nating simulan, Sir? Paano kayo nagsimula bilang isang bata galing ng Catanduanes? At paano kayo nangarap, Sir, na tumaas hanggang Commanding General ng Philippine Army, ISAF Chief, Ambassador of the Philippines to Israel, Sir? Thank you. So, sa simula, yung parehong magulang ko, pareho silang taga Catanduanes. So, yung tatay ko, David Alberto, yung nanay ko, Julita Sabiniano Alberto. So, pareho sila tubo ng Pandan, mga kamag-anak doon, mga parientes ko. No, Alberto, Sanchez, Fernandez, Arcilia, Sabiniano, Santelices, Isurena, Caballero, Rodriguez, Atotubo, Celestino del Valle, del Barrio Gonzales, de la Rosa, Bernardino. So, yung mga apelyido na mga tao doon na through marriages and pagkakasal, nag-halo-halo na yan. Doon ang galing yung mga ninuno ko. Doon ako galing. So ngayon, isang malungkot lang na kwento nung yung magulang ko noon, nandun sa Catanduanes, kasama yung kuya ko at ate ko. Yung kuya ko nung bagong panganak, baby pa, dahil siguro sa hindi maganda pa yung kondisyon ng kalusugan noon, yung health service noon sa probinsya, namatay yung kuya ko doon sa Catanduanes. Kaya yung magulang ko, yung tatay ko at yung nanay ko, inano nila na ilayo kami sa lugar muna na yun, hanggat maliliit pa kami. So, 5 kami magkakapatid, yung pang-anim na namatay, yung pangalan ko, kung makita nyo, Makairog. Yung panganganay namin is Luningning. Yung sumunod is Dalisay. Yung kuya ko is Magtanggol. Yung isang ate ko, Marikit. At ako yung bunso, Makairog. So, kaya doon ang galing yung Maki. Kasi yung mga classmate ko nung high school, elementary, napapabaligtad yung apelyido ko at pangalan. So, yung Alberto nagiging first name. So, sabi ko, hindi, Makairog, yung first name ko, naging Maki. So, kaya naging Maki yung pangalan ko. So, dala-dala ko yung nickname na yan. Pagdating naman sa academy, nung pumasok ko sa military academy, naging Betong naman. Pero nung naging upper class na ako, balik uli yung Maki. So, ang makita mo ngayon, yung
yung probinsya namin sa Catanduanes, huli kong napuntahan niya nung bago ako magkadete. Simula na magkadete ako, hindi na ako nakabalik. Nakabalik lang ako nung nag-retire na. Dahil yung servisyo ko, kung saan ako dinala. Tiniente. Nung tiniente ako, napunta ako sa pagka-graduate pala sa Military Academy, pinag-schooling kami ng SROC, yung Scout Ranger Orientation Course. Yung time na yon, yung SROC is after graduation. Hindi tulad nung mga later on na mag-graduate sa PMA, ang SROC is ginawang leadership course before during third year cadet or second class. Kami noon, mga tiniente, after graduation, nag-schooling kami ng SROC. Doon namin nakita yung ganito pala ang buhay ng Army, ganito pala ang buhay ng sundalo. Yun yung 4 na taong ko sa Academy siguro, pwedeng isummarize sa SROC na andito yung magagamit mo na training. Itong sa Ranger School. Ang Ranger School pa noon, nasa Tanay. Ikaw siguro, doon naman kayo nang galing. Tanay, sir. Oo, nandun pa yung musang noon. So, nung after ng SROC, may ibang schooling kami. Nakagraduate kami ng Airborne. Pag-graduate ko ng Airborne, pinapili kami ng anong assignment sa Army. Volunteer ako sa Ranger. Kasi sabi ko, natikman ko na yung hirap. Tapos sabi ko, marami akong matututunan. Tsaka nakita ko yung standard ng sundalo sa Ranger at kumpara mo sa ibang unit. So, ngayon, 4 lang yung kinuha sa amin na makuha sa regiment. So, ngayon, next, di ka man sinabi na hindi ganun kagaling yung Special Forces kumpara sa Ranger. Pero sabi ko, volunteer ako sa Special Unit, Special Forces. Na ang tawag nun is Home Defense Force Group. So, volunteer ako doon. Kaya lang during that time, yung panahon na yon, nag-decide yung Army na ang ma-assign sa Special Forces ay medyo matured, hindi yung bagong graduate sa Academy. So, napunta kami hindi kami, 4 kami na ma-assign dapat doon. Pero hindi kami tinuloy, binigay kami sa iba't ibang division. So, ako napunta ako sa 2nd Division. And siyam kami magkakaklase. So, nakita ko yung mga sundalo natin, meron pang 2nd class trainee nun . So, makita mo yung standard ng training, yung quality ng sundalo, kumpara sa quality ng sundalo ng nasa Ranger. Ganon din yung mga officer, nakikita ko rin. Ngayon, nung napunta ako sa 2nd ID, nasign ako 59 Infantry Battalion under then Colonel Senga, na naging Chief of Staff. Pero hindi ako nagtagal doon dahil siyam kami lahat na nandun sa isang batalyon, dinistribute kami. Napunta ako sa artillery unit. Sabi ko, tiniente ako. Nasa batang-batang 2nd lieutenant, na-assign ka sa artillery. So, sabi ko, sige, gawin ko yung duty ko. Hindi naman ako maka-refuse. Nag-volunteer ako sa Ranger, pero dito ako in-assign. Sige. And during that time, may test mission. Class 82 ng Ranger. So, we provided artillery support. That was in 1987. Kami sa Field Artillery Battalion. And then, dumating din yung 3rd Scout Ranger Battalion. Mga upper class kayo nandun. So, 2 senior ko sa Academy. Kita ko yung iba yung dating ng Ranger sa So, sabi na, kinakantsawan ako. Bakit nandiyan ka sa artillery? Batang-bata ka pa. Sabi ko dito ko na-sign. Hindi naman ako makarefuse. Pero sila ngayon, hindi pa sila nakaschooling din ng Ranger.
So, sabi ko, pag ako nagkaroon pagkakataon, sir, mag-schooling ako, sabi ko. And yun nga, nangyari nga na merong nagbigay sa katabing unit ko noon na batalyon, nagbigay ng slot ng isang team ng para sa mag-schooling ng Scout Ranger kasama yung isang officer. And during that time, mga officer nandun, ayaw nila mag-schooling. Naalala ng batalyon commander ko noon, si Colonel Senga, na kita yung attitude ko na go, go, go. So, ako yung ni-recommend na mag-schooling. So, hindi niya ako under sa unit niya, pero kinuha ko yung slot ng unit niya. So, natuloy yung schooling namin ng Ranger. Nakita ko nga doon yung, sabi ko nga, mga kaklase ko noon sa Ranger, mga batang-bata pa, kakagraduate ng basic course. So, kumpara sa akin na galing sa artillery battalion na nasa field ka, wala kang chance magpalakas kumpara doon sa kanila. Kumbaga, nasa next level na sila ng preparation para sa schooling. So, medyo nahuhuli ako noon. However, naka-cope up ako. And then, yung mga ibang kaklase ko sana na mga upper class ko, hindi natuloy. So, 4 lang kami na natuloy na mag-schooling ng Scout Ranger. Class 87-87. Sir, ano yung sitwasyon noon nung panahon nyo na 1987, and then gaano kalayo yung sitwasyon na yun sa Pilipinas doon nung iniwan nyo muna yung Catanduanes ba? Magkapareho ba yan, sir, noon? O hindi pa kasing gulo noon yung Catanduanes nung umalis kayo? Kasi 87, sir, yan na, sir, yung peak ng ano eh. Ang Catanduanes noon, actually, walang masyadong threat noon sa insurgency. Walang threat noon sa insurgency nung bata pa ako, nung nandun ako. And makita mo na yung lugar, yung infrastructure doon, yung daan, yung buhay ng tao. No, simple yung pamumuhay ng tao. Basta meron silang kabuhayan, hindi ganun kataas yung expectation nakikita ko sa gobyerno. Siguro hindi ko lang masyado napansin yun, pero maayos nun yung pamumuhay, do hindi ganun kaganda yung mga infrastruktura. Pero yung nakikita ko kasi na pag binigyan mo ng dahilan ang mga tao na magkaroon ng reklamo, magkaroon ng hinaing o grievance, yan ang maaring sakyan ng kahit sinong grupo, katulad ng NPA. Pag nakita na may kahinaan yung gobyerno sa pamamahala doon sa local government unit, doon sa probinsya o sa munisipyo, pwede nilang pasukan yon, yung mga hinaing na yon. Kung merong abuso ng sundalo o politiko, o merong hindi ginagawang tama yung gobyerno, or yung hirap talaga ng buhay na pwede nilang gamitin. Ekonomiya, o merong sa society, merong injustice na nangyari, o sa politiko. Itong mga insidente na to, itong mga grievances o issues, na pwedeng sakyan nila, so pwedeng gamitin to ng kahit anong threat na grupo. Yung during that time, NPA yung threat. So, nung time na nandun ako, nung bata pa ako, wala yon. Pero nababalitaan ko, nung nasa PMA na ako, graduate na ako, meron na. Meron na. Bakit meron na? Sabi ko, ano ang nangyayari dyan? Bakit nagkaroon ng ganyan? And during that time, 1987, yun yung pinakamataas na peak ng NPA, ng New People's Army. Pinakamataas yun. So, schooling na ako ng Ranger noon. So, kita mo yung sa Ranger, makita mo yung sa patrolling ka, makita mo yung
Hindi naman tayo nagpapatrolya o yung training natin hindi sa magandang lugar eh. Sa kabundukan, makita mo yung hirap ng buhay ng tao. Makita mo bakit sila bakit talaga sasali sa NPA kasi yung hirap ng buhay, yung pa lang yung hirap ng buhay. Kung maging sundalo is gusto mong mabigyan sila ng tulong, pero yung kakayanan mo, limitado. Hindi ka naman pwede magbigay ng mapakuryente mo, magbigay ng kuryente doon sa lugar, mapaayos mo yung daan, o magbigay ka ng serbisyo na sa kalusugan. Kasi hindi trabaho natin sundalo yun. So, yung kaming mga mga tinyente, gusto namin magserbisyo, gusto namin matulungan yung mga kababayan natin. Pero bakit, wala sa kakayanan natin. So, kaya nung 87, makita mo, nagkaroon ng kudeta nung 87. So, bakit may mga sumama? Kasi itong mga sundalo natin, gusto nila magserbisyo. Nakikita nila na yung pagsiservisyo sa tao, hindi kaya ng sundalo lang. Kaya lang, ang nakikita ng tao sa bundok, yung sundalo. Nasaan yung local government? Nasaan yung ibang ahensya ng gobyerno? Bakit wala doon? So, kaya yung time na yon, madaling mahikayat yung nahikayat. Hindi naman madali, pero siyempre, nag-iisip ka rin. Ako, nag-iisip ako noon. Ganun din yung mga kasamahan ko. Kasi, hindi basta-basta yung ganyan, sumali sa, mapasama ka dyan sa ganyang klaseng kaguluhan. At yung epekto naman sa ating bansa, hindi rin maganda kung magkakaroon ng ganon. So nakita natin yung 87 ko, sunod-sunod yun eh. May nasundan yun nung 89 ko. Na ano ba yun, sir? Dahil ba yun manifestation nyo ng talagang napakalakas ng sense of service nyo, yung generation nyo noon? Kasi kilala kayo, sir, dami nyo dinaanan kasi na mga positions, high positions, army, sa diplomatic corps. Pero yung panahon na yun na iba kasi medyo, parang ngayon, sir, matigas-tigas din yung kalaban na dayuhan eh. Nung panahon yun, sir, ibang-iba rin yung internal. So, ano kayo nun, sir? Nagre-respond lang kayo because yung puso nyo, talagang kailangan kaming manilbihan ng ganon kalakas? Andun yung gusto mong manilbihan, kaya lang yung nakikita mo yung limitasyon, na nakikita mo yung solusyon, wala sa kamay mo. Nakita mo yung solusyon sa kahirapan, hindi kaya naming mga sundalo to. Yung problema sa edukasyon. Diba? Nakita ko sa mga baryo na maglalakad ka siguro mga 3 araw bago mo puntahan yung eskwelahan. Sa Samar na to, sir? O dito, sa Quezon pa yun, sa Quezon. So, makita mo yung mga yung teacher, ganun din, naglalakad ng ilang araw, yung putik hanggang tuhod, hanggang bewang para makapunta doon sa eskwelahan. So, nandun yung kanyang dedikasyon, yung teacher. Sabi ko, kami rin mga sundalo, naawa rin kami doon sa mga bata, naawa kami doon sa guro. Pero yung limitado tayo, mga sundalo. Kaya nga mayroong mga programa na ngayon, dahil hindi makapunta yung ibang guro, siguro may pananakot doon sa lugar, dahil talagang malayong lugar. Kaya may mga programa tayo na yung Army Literacy Program, yung ALPS na ang sundalo na mismo ang nagtuturo sa mga kabataan sa eskwelahan. Kasi kung hindi mo yan tuturuan, may ibang magtuturo dyan. Papasok dyan yung NPA na nagtayo rin sila ng eskwelahan, yung tinatawag na salugpungan. Tatapatan nila yan, yung eskwelahan na yan. So, ibang ituturo doon. So, hindi yung ikabubuti ng bata, kundi ikapapahamak nila. Gagamitin lang sila ng tong mga grupo na to. So, yun nakikita natin na dapat may bigyan natin ng
solusyon. Tapos nakikita natin ngayon nakita namin noon yung problema sa national leadership. Hindi naman kami talaga may kaalaman kung ano nangyari sa national, pero nababalitaan mo lang. Siyempre, nakikikwento din ng senior mo. So, kaya siguro gano'n, na madaling mahikayat noon at naninindigan yung mga sundalo noon. From top to down. Buo yan. Yung sumali yan noon. No? From 86 ko. 86 ako graduate sa PMA. Yung nakita naman natin nun yung EDSA ban. So, kita mo, yung from AP, naging buo. Do merong ibang grupo na nagkaroon ng enkwentro yung dalawang grupo, dalawang paksyon. Pero yung loyalista noon, tsaka yung sa grupo ng Chief of Staff noon at ni SND, si Secretary Dilino, nakita natin noon yung kanilang nakita yung yung February Revolution noon na naging in the end, naging maayos o hindi ganong kabladi yung February 86. Pero yung sumunod na, naging madugo na talaga. Grabe na. Grabe yung Kaalaman ako. Oo, sir. May kaalaman ako dahil una yung bahay namin. Project 4 kami, katabi namin yung Ginaldo. Tapos ganun din yung 89. Bahay din namin katabi ng Aguinaldo. So minsan makita mo yung talaga noon, yung pagsabog noon ng artillery, may mga tangke, may mortar. Minsan naliligaw dahil malapit lang kami. Makikita mo talaga yung kaguluhan noon. So iisipin mo, bakit sasali ang isang sundalo sa ganito? Bakit may pamilya? Yung may kasamahan ako noon na isang kapitan. Daming anak yun. Ito yung anak, pero sumali. Siyempre, maliliit pa anak. Anong kinabukasan ng mga yun kung yung tatay nila makukulong? So, pag nagdesisyon ng gano'n, ibig sabihin, hindi lang yung sarili nila yung sakripisyo. Pati yung pamilya nila nagsasakripisyo. Tayo, sundalo natin, experience natin, kahit ma-assign ka lang sa malayo, ma-assign ka sa field, ang nagsasakripisyo, hindi lang yung sundalo. Pati yung pamilya niya. So, yan, importante rin. Siguro na ako nagkataon na matatag yung misis ko, matibay. Kaya niyang hawakan yung pamilya kahit malayo ko. Lalaktaw na ako, no? Lalaktaw ako ng konti. Yung kwento namin ng misis ko. Nung battalion commander ako sa Ulo. So, during that time, kaguluhan sa Ulo ng 2005. May kaguluhan doon. From Davao. Nasa Davao kami noon. Magte-turn over kami ni Colonel Pahi noon, mag-battalion commander ng 2nd Scout Ranger Battalion. Kasama kami, turnover. One day before turnover, tinawagan siya. Dahil sabi niya, prepare your unit, dadalhin kayo ng hulo. At sabi niya ni General Pahi noon, sige, sir, ready kami, kayang-kaya. Sabi niya, tapos sige, prepare ba yung unit mo? Yes, sir, sabi ni Colonel Pahi. O nga pala sir, bukas marirelieve na ako. Papalitan ako ni Ken Alberto. Sabi niya. Tapos nakikinig ko. Baka anong sabi? Sabi niya, pupunta ka na ng hulo. Sabi niya. So, ayun nga. So, after turnover namin sa airport, dinala kami ng hulo. Ng C-130. Nakaabang na yung after turnover load. So, ganun yung buhay ng Scout Ranger, no? So, yun nga, naipasok ko yung kwento sa misis ko kasi nung nandun sa Ulo, kasagsagan yun eh.
may ano nun, yung kaguluhan nun sa MNLF Abu Sayyaf, na may breakaway na MNLF. And during that time, nasa field kayo, isang buwan na kami doon sa bundok kasi tuloy-tuloy yung operation. Walang signal ng cellphone. So, hindi ka makatawag sa misis mo. Magte-text kami yung flag racing na sinasabi. Kasi may tali ka yung cellphone, sabit mo. Pag send mo, lain mo. Pagdating sa taas, signal ng send. Na send. Tapos, ang time may reply, may reply na yung tinext mo, tapos bababa mo rin. Tapos basahin mo, reply mo, tapos ganun ulit. Ilayin mo para tumaas. Kasi may puno. So, during that time, ganun kahirap nun. Yung signal, yung cellphone pa nun, hindi pa smartphone. Throughout yung field experiences nyo, sir, nag-CO kayo sa Samar na mahirap na lugar. Nag-batcom kayo sa Holo. Nag-brigade commander kayo sa Davao. Ano, sir, yung baon-baon nyo na values na galing sa childhood nyo sa Catanduanes, yung education nyo sa PMA na nag-endure, sir, nung umangat kayo towards CGPA and ambassador to Israel, sir? Yung ko rin is yung serbisyo. Serbisyo talaga. Whether kung anong may bibigay mo ng serbisyo, maliit man na bagay, dahil kung ang ranggo mo nasa Samar, kapitan, teniente kapitan. So, nakita ko rin yung hirap din ng buhay. Pero may mga lugar doon na maayos. Kasi nakikita ko yung pamumuno ng mayor. May mga governor sa ibang probinsya ron, sa Region 8. Maayos naman. Kasi, ibig sabihin, maayos yung kanilang leader. At the same time, maganda yung relasyon ng military, police, at ng local government at ibang mga ahensya. So, maganda yung maayos yung lugar na yun. Doon hindi ganun kayaman, pero maayos yung ibang lugar. Meron din lugar na makita mo na hindi maganda. May NPA, madaming NPA. Bakit? Kasi mahirap yung buhay. Yung serbisyo na siguro ng dapat pinaprovide o binibigay ng local government, kulang o hindi sapat para matugunan yung paghihirap ng mga tao. Ganun, harap mo yung sundalo, police, hindi naman nila kayang ibigay yung serbisyo na yan na dapat ibigay ng local government, ng ibang ahensya, maski na yung national. So, nakita ko yung hirap doon. Pero sa akin naman, bigay ko yung serbisyo ko. Naging battalion commander ako sa Ulo, ganun din. Yung lugar na, kumbaga, hindi rin ganun kaganda yung lugar. O mahirap din yung lugar. Doon na, ano mo rin na dahil sa serbisyo, ano ba yung simula nung kaguluhan doon? Bakit nagkaroon ng armadong problema? Saan ba galing yung mga yan? Bakit sila mga bata pa sumasali na sa Abu Sayyaf o sa ibang armadong grupo? Bakit sumasali? Kasi siguro kulang sa edukasyon. Nakita na wala silang opportunity. Tayo naman sa military, gusto mong tumulong. Gusto mong maibigay yung serbisyo. So, hindi siguro sa atin, yung magawa natin na magserbisyo maayos, huwag kang mag-abuso, ano mo yung uniforme mo, panindigan mo na imahe ka ng armed forces, o imahe ka ng military, na yung iyong mga paggalaw, yung pag-ugali mo, pakikisama mo sa mga tao doon ay maayos. Pero kulang pa rin. Anong kulang, sir? Anong naging kulang? Ngayon, sir, ano na kayo? Retired na. Looking back, sir, ano yung nakita niyong kulang sa kamay ng military? Kasi military, sir, gusto talaga magsilbi. Pero sinasabi niyo, sir, ano yung naging kulang na ngayon na retirado kayo, maaari niyong magawa? Yan, nakita ko na sana, kung ako yan nandun sa kung siguro na kausap ko yung
local government leader doon, yung leader doon na magserbisyo ng maayos o kung ano yung kakulangan niya, matulungan namin siya o mahinga ng tulong sa ibang ahensya o sa nakataas na level ng gobyerno para maging maayos yung serbisyo at ma-address o masagot yung mga kakulangan o hinaing ng mga tao. So nakita ko yon na ang solusyon ng problema ng mga tao sa sa barangay, munisipyo, probinsya, karamihan ang solusyon diyan kaya sagutin ng gobernador, kaya sagutin ng mayor, kaya sagutin ng barangay captain in cooperation, in coordination sa ibang ahensya ng gobyerno at suportado ng military at ng pulis. Kung hindi magiging leader yung yung local government unit leader doon o yung mayor, governor o yung barangay captain, hindi sila magsiservisyo at hindi nila isipin yung kabutihan ng probinsya o ng munisipyo o ng barangay, hindi mawawala yung problema na yun. Kasi kung karamihan kasi nagiging problema ng yung natural na isipin mo na yung sarili mo o yung pamilya mo. Tayo sa sundalo, hindi tayo ganun na yung mga ganong ugali na pang sarili lang, natatanggalin sa sa serbisyo, sa academy pa lang, yung mga ugali na hindi maganda na pang makasarili, maalis ka o ikaw yung nasa huli. O, ikaw yung ginugot ka, yung tinatawag term natin sa academy, na nasa huli ka. Mag-rating kayo, nasa huli ka, kasi ito, sarili lang iniisip. Sir, believe kami sa inyo. And ang hindi ko makalimutan talaga sa inyo, sir, yung yung kainitan ng brigade commander pa kayo noon Di ba, sir, saka kayo nag-isap midway yata ng Marawi. Pero ang hindi ko makalimutan, sir, yung nagpadala kayo ng truck ba ng mga donations galing Davao sa Marawi. Na parang okay talaga si Sir Maki. Ganyan dapat ang tao. So